ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, yan ang papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ito ngayon is Photocopy. soft copy. Soft copy lang. Soft copy na... So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if find authenticity as to material, yung hard copy, maybe, sabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi fake. yung isang Na daw ang ibang other word for not authentic. Fake, di ba? Not authentic. Di ba sinabi na nga ni Senator Jinggoy eh. So it's not authentic. Di ba? Soft copy nga lang eh. Di ba nga po sa rules of evidence, dapat ang pinakahawak mo, yung tunay na ebidensya, hindi soft copy, hindi Xerox, hindi kopya lamang. Ang dapat na hawak mo na papeles, yung tunay. Let's say, ito, papel. Kunwari, itong papel na to. Ito yung dokumento na ginawa mismo ni Jonathan Morales. Dapat nahawakan mo muna yan, Senator Bato, bago mo sinabing authentic ito. Diba, ganun sana. Ang problema, hindi mo pa nahawakan yung papeles, dineclare mo ng authentic. Yun ang pinupunto ni Senator Jinggoy. Diba, kaya, ewan natin bakit ganun. Na pinaglaban pa rin ni Bato. Yan po yan, ito, magbabalik tanaw lang tayo sa mga, nakaraan na hearing. At ipe-play ko lang yung mga ibang video para po maano natin na kasi bukas baka ito na naman yung mga mapanood natin, di ba? Talagang waste of time na lang po ito ni waste of time na lang ito sa parte nitong kay Bato de la Rosa. It's not the leak either ginawa official record ng PDA. Imposible na ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. Informant man o wala, may man affidavit o wala, may officer man o wala, posible yun. Kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na gano'n nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Diba? Napakaliwanag ng pahayag ni Senator Chis. Hindi nakakapanghinayang na ibinoto natin. Ako binoto ko si Senator Chis. Kayo ba? Binoto nyo ba? Diba kita nyo si Senator Chis, pinapaliwanag na meron talaga yung papeles na yon. Ang punto dito, ano ang kredibilidad ng papeles? Yung original document ba nasaan? Hawak mo ba? Nakita mo ba? Para masabi mong authentic. Hinusgahan na kagad ni Bato eh. Diba? Putek Bato, wag mo na ipilit yan. Kahit sino pwede gumawa niyan. Yun ang pinupunto ng ating mga mahal na senador. Yan ang pinupunto ni Senator Chis. Kahit sino pwedeng gumawa niyan sa loob ng PIDEA. Basta kay PIDEA agent, meron kang papeles na ganyan. Pwede kang kumuha ng blank documents tapos lagyan mo ng pangalang, kahit nga ilagay mo dyan si Biden, si Putin, si Kim Jong-un. O kahit ilagay mo dyan, ang pangalan nung yung mga bini, yung sikat ngayon na K-pop Pinoy artist, yung bini. Kahit ilagay mo lahat ng pangalan ng bini dyan na mga nagdodroga, pwede. Ang tanong, totoo ba? Diba? Kaya lang si Senator Bato, hindi pa napapatunayan, hindi pa man lang nahahawakan yung original document. Hinusgahan niya na kagad. Totoo daw yun. Okay, sa panahon ngayon mga senador at admin lang nakikinabang dyan. Ang dami na anomalya dyan sa BBM Marcos. Sabi nitong si Tyrone Luke Garcia. Basta mga Garcia po, marami po akong kilalang Garcia na mga matatalino. Mga disenteng tao, mautak. Meron nga akong kilalang Garcia.
Ano pangalan nito? Hindi ko sasabihin yung pangalan. Pero kung hindi magna cum laude siya nung gumraduate ng accountancy. Kilala ko, Garcia. Pero etong si Tyron Luke Garcia, tingin ko, eto yung latak. Latak sa mga Garcia. Kasi napaka-bobo nitong Tyron Luke Garcia na ito. Saan ka ba naman nakakita na ikaw ang sasabihin mo na mga Marcos, ano sabi niya, BBM Marcos daw, ang dami daw anomalya, nakinabang daw mga Marcos. Bobo ka ba? Kung merong anomalya, tingin mo ba hindi yan makakaligtas sa mga DD shit? Di ba dapat ang mga hakbang ng mautog na yan, kung meron talagang anomalya sa pamumuno ni PBBM, dapat nakarating na yan ng ombudsman. Ganyan ka ba kabobo na Garcia na hindi mo alam na basta may anomalya, nandiyan ang ombudsman. Alam mo kung bakit wala nakakarating sa ombudsman? Na anomalyang sinasabi mo, na ibinibintang mong anomalya kay PBBM at sa kanyang administrasyon? Kasi walang anomalya. Ganun lang kadali yun. Yung mga anomalyang ibinibintang ni Digong, ni Roque, ni Panelo, at ni Kibuloy sa ating gobyerno, panaginip lang nila yun. Haka-haka lang nila yun. Kwentong barbero lang nila yun para maging bida sila doon sa kabilang mundo nila. Bobo, itong Tyron Luke Garcia na tanga-tanga mo naman na Garcia. Na sinisira mo pangalan ng mga Garcia. Huwag kang tatanga-tanga Okay, eto naman, si Senator Subiri. Hearing should inquiries in aid of legislation may be diminished. Hindi natin hayaan gamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Ang ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na pagkakatiwalaang resources. Mga pagkakatiwalaang resources. Tama naman, nagagamit lang naman sa politika yung Maharlika Leaks hearing diyan sa Senado Hindi naman yan PIDEA Leaks Mali nga yung pagtanggap diyan o pagkilala diyan as PIDEA Leaks. Kasi hindi naman PIDEA naglabas Iba Maharlika Leaks dapat yan. Kasi dininay na nga ng PIDEA. Hindi nila pag-aari yan, wala silang ganyang papeles. Sinabi na ng PIDEA, wala kaming ganyang mga pangyayari sa aming opisina, wala kaming ganyang mga papeles. Kahit anong gawin nating paghahanap doon sa PIDEA, wala pong ganyang papeles Diba? Unserialized, maraming bura, mali-mali yung mga nakalagay na ibang datos. Pero kinikilala ni Bato de la Rosa as authentic document dahil sa butas daw ng puncher. Diyos ko. Ewan ko ba yan na naman ba maririnig natin bukas ng umaga? 10:00 po Ay nako, nakakasawa. Nakakarindi. Parang alam mo yung bobo na nga yung ibang mga Pilipino. Parang bobobohin na naman bukas dyan sa hearing na yan kay Senator Bato de la Rosa. Marami na nga tayong mga kababayan na mahihina utak. Tapos magiging ganyan pa yung mga hearing na mga kabubuhan ng ating mga mapapanood. Maraming mga ganyang kabugukan ng ating mapapanood. Parang nakakasawa. Parang nakakadismaya naman masyado. Natin, bakit ganyan ang mga kababayan natin pagdating sa katulad niyan, 'di ba? Etong si Senator Bato, nagagalit kapag na-question. Nagagalit kapag napagsasalitaan ng sabi ng basher daw. 'Di ba? Pero
teka, Senator Bato, kung ayaw mo na nasasabihan ka, nako-question ka, di ba, dapat hindi mo pinag-ubusan ng oras yan eh, yung hearing na yan, yung ano na yan. Dapat hindi mo na yan pinansin eh. Di ba? Kasi ang nangyari ngayon, nagagamit pa yung hearing na yan para itong ating Pangulong Bongbong Marcos na wala namang ginagawang masama, wala namang kasalanan, pero nahusgahan na po. Nahusgahan na po ng nahusgahan na nitong ayan, nahusgahan na po ng nitong mga DD sheet na ito. Eto, bago tayo magpatuloy, ito po yung aking live bukas diyan. Naka-schedule na. Diyan po ako magla-live ng hearing patungkol po sa Maharlika Leaks. Ayan, ayan po. Binaba ko po yung link, naka-pin comment din po. Yan po yung aking isang YouTube channel na atin pong ilalive ang Senate hearing bukas. Diyan po natin na ang Senate hearing. At ayan, diyan na rin po ang aking GCash sa mga gusto po na funding or donation or kung ano man tawag diyan sa GCash na yan. Thank you po sa mga magpapakulay sa GCash. Okay, dapat pera niya ang gamitin sa hearing na yan, di pera ng bayan. Kaya lang nga po, naiteresitatan, kaya nga po hindi siya nangihinayang kasi hindi naman niya pera. Mel Munoz, nakakasawa na talaga Sir Mac at bukod doon, nagkakaroon ng inis at galit na ang ibang tao kay Senator Bato kasi wala siyang pakiramdaman head. Wala naman siyang napipiga dyan. Wala naman siyang nakukuhang kahit man lang anong, kumbaga yung bang magiging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, wala. Wala tayong kapakinabangan dyan. Ewan ko ba kung bakit ganyan. Ito pa. Hindi totoo apel yan. Ako inauto ni Morales. Kung hindi mo naisip, Senator Bato, na nauto ka ni Morales, hindi mo itatanong yan. So, ibig sabihin, pumasok din sa isipan mo na inuto ka ni Morales. So, ibig sabihin, pumasok din kahit man lang 1%, kahit man lang katiting, pumasok sa isipan mo na nauto ka ni Morales. Kasi nga, nagpaniwala ka dun sa sulat niya na napaniwala ka ni Morales na siya'y sumulat sa iyo para etong PIDEA leaks na ito o papeles na ito o Maharlika leaks na ito na kung saan ay nakalagay ang pangalan ni PBBM at ni Maricel Soriano na sinasabi niyang wala siyang kinalaman, na ang kanyang main objective ay makagawa ng batas para sa proteksyon ng mga classified na dokumento ng ating gobyerno. Hindi po iyon ang talagang objective dito ni Jonathan Morales. Ang objective po talaga dito, hiyain ang ating Pangulo. Siraan ang ating Pangulo. Ipakalat, i-hype ang pagdodroga kuno ng ating Pangulo. Yan po ang main objective diyan, Senator Bato. Nabulagan po kayo ng sinasabing para makagawa ng batas, makagawa ng mga panukala para po maproteksyonan ang mga data ng ating pamahalaan. Hindi po iyon ang talagang gusto nilang mangyari. Ang gusto po nila ipahiya ang Pangulo sa buong mundo na nagkakaroon ng Senate hearing sa isang bansa na ang pinag-uusapan ay ang pagdodroga ng kanilang Pangulo. Yun lang yun. Kaya kung tatanungin mo, ako, Senator Bato, kung nauto ka ni Jonathan Morales, nauto ka talaga. Nauto ka talaga. Manipis na pagkakauto sa'yo. Ay, nako.
Ayun o. Sabi ni Sab Pino, we salute Senator Bato. Go, go, go. Bato, people who believe in truth are behind you. Ayan, at yan pa. Oh. Who believe in truth. Bakit? Kasi nga, ang truth sa kanila, kung ano yung sinabi o sasabihin ni Digong, yun ang truth sa kanila. Pero yung truth na nakikita natin, na pinapakita na ng buong organisasyon, ng PIDEA, na hindi dapat pagkatiwalaan, hindi dapat paniwalaan, at congenital liar, etong si Jonathan Morales, yun yung katotohanan. Yung papeles, hindi siya dokumentado. Hindi siya serialized. Hindi siya talaga dapat paniwalaan dahil ito ay kahit sinong PIDEA agent pwedeng gawin yan. Yun yung katotohanan natin. Pero ang dapat na lumabas, yung katotohanan ni Digong, ano yun? Bangag ang ating Pangulo. Yan ang kailangan na lumabas na katotohanan. Yan ang gustong palabasin ni Digong, yan ang gustong palabasin nitong si Jonathan Morales. Kaya nga 'di ba? Sino ba hinihintay nila diyan? Si Paquito Ochoa. Bakit? Para mai-connect si First Lady. Kaya nga hindi na ako magtataka, merong tong pang-apat na hearing, baka magkaroon pa ng 5. Alam niyo kung bakit? Baka tawag si First Lady Lisa Araneta Marcos para mai-connect kay Paquito Ochoa. Tapos, kapag hindi umattend si First Lady Lisa Araneta Marcos, syempre, hihiyain na naman nila. Ano kasunod? Subpoena. Ganun lang po kadali mangpahiya. Diba? Kaya kung tatanungin ako, nauto ba si Senator Bato ni Jonathan Morales? Nauto siya ni Jonathan Morales at ni Maharlika. Ganun lang yun. Diba? Ito, yung papel authentic, pero yung nilalaman ng papel fake. O, di ba? Tama naman, Marcos de la Cruz Vlog. At Batang Tumana yan. O, Edward Labega, Nice Mac, Banat. Nakakabwisit lang kasi eh. Ay Marcos de la Cruz, meron pa bang kambingan dun sa San Vicente? Yung sa Mesa Bungan, yung masarap yung mga adobong kambing. Alam ko meron din diyan tapang kabayo. Meron ding mga papaitan diyan, kaldereta. Pati yung mga ano tawag dito, yung Valencianahan. Naku, nagugutom tuloy ako. Namimiss ko diyan sa Santa Maria. Ah. Okay, pabain pa ang hearing para may pantapat sila sa pagpasok ng ICC. Ala na, sa totoo lang, ano na lang to, sarswela na lang to, drama na lang ito drama na lang itong ginagawa ni Bato de la Rosa eh. Kunwari na lang na ganyan. Okay, Marcos de la Cruz Vlog. Hindi kasi na nagagawi yung mga ano ko dyan eh. Mga kamag-anak ko dyan eh, kaya sa'yo ko natanong. Ngayon, eto pa. Baka pati itong si Kakdak na may sakit patawag na naman sa Senado. Sir, talaga. At least sir, sir, buhay na buhay. Buhay na buhay. Biro ni Bato, no? Ang pangit, kasi lahat ng nabanggit dito na PIDEA agent, patay na. Pangit ng biro ni na yun. Ni Bato na yun kay, kay Kakdak. Eto naman, Picoy. Kay Picoy naman tayo. Eto, sana, pagsalitain na si Picoy sa Senado bukas. Alam, hindi ko po alam. Kaya nga po, naka-speaker po cellphone ni yes, hindi po. Alam na nagiging si sir. So, explains Bard na sasalita mo. Ayan, binatayin si Morales. Sasagasaan lang yan, hindi yan babarilin. Maraming paraan para patayin. Yes, sir. Kasi, yun na nagiging si Morales,
Sino sabihin niyo? Sir, kung sabihin mo na to, sir, o sagutin ko sa inyo. Kung nakikinig po siya, sir, mas marami pa po sasabihin. Sa ano po? Mas malala pa. Yes. Hindi po, sir. Sige. Diba? Kita nyo, sana si Picoy makapagsalita bukas eh. Kasi suplak na suplak si ano dito, si Jerome Morales. Jerome Moreno, shoutout sa'yo ha. Ikaw naiisip ko eh. Si Jonathan Morales ha. Suplak na suplak dito kay Picoy. Bakit? Kasi nga, gumawa ka lang ng kwento, gumawa ka lang ng alingas-ngas, kahit na hindi totoo, ipapatawag ka sa Senado. Yan ang katotohanan eh. At nagkatotoo, nagawa ni Picoy makarating ng Senado. Kahit na katarantaduan lang yung kanyang mga sinabi dito kay Jonathan Morales at dito kay Romy Enriquez. Sabi ni Franz Lee, sir, saan ako nagkulang? Ewan ko po kung kulang po ba kayo sa timbang, kulang po kayo sa pag-iisip, kung kulang po ba kayo sa kain, kulang po ba kayo sa tulog, hindi ko po alam. Kayo po makakasagot niyan. Chris Vargas. Okay, Idol Mac, yung mga documents na pinakita ni Morales at Maharlika halatang gawa sa Recto Boulevard. Kahit nga sa Recto, hindi papasa yan eh. Hindi ko alam kung ano yan, kung meron kung papasayan sa mga taga-Recto. O yan papel na authentic, kahit ako kaya kong gawin yan ng walang makabagong teknolohiya. Tama ka, Eric Santos. Dati nga kami gumagawa kami ng nagtrabaho kasi ako ng computer shop dati. Gumagawa kami ng mga ini-edit namin yung resibo ng tuition fee ng mga estudyante na gustong kumupit. Syempre malaki bayad sa amin. Gumagawa kami dati ng ganyan, ini-edit ko yung mga tuition fee ng mga estudyanteng gustong maglaro dun sa computer shop namin para makakupit sa nanay nila o sa tatay nila. Kayang-kaya kong gawin yan, Diyos ko. Mga ganyan lang ba alam nyo, sa totoo lang, napakadaling gawin yan. Ewan ko lang kung bakit parang itong si Bato de la Rosa, hangang-hanga. Eto pa si Picoy. Pangalan. Diba? Para pasakayin. Diba? Yan ang sinasabi na nga nitong si Picoy eh. Para pasakayin. Para pagmukhaing tanga. Etong si Jonathan Morales saka si Romy Enriquez. Ayaw mo kasing pagsalitain eh. Hindi mo na pinagsalita etong si si Picoy eh. Pangalan nila. Sir, para po makatotoo ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Para unang patawag kita dito. Pero para mailabas mo yung Yes, record na sabi mo. Yes, sir. Wow, ang galing. Oh. Diba, ang galing mo, sabi ni Bato de la Rosa, magaling talaga si Picoy. Bakit? Kasi nga, yung kanyang adhikain, kanyang goal na makarating ng Senado para ipamukha dito kay Senator Bato na kahit gumawa ka lang ng kwento katulad ni Jonathan Morales, makakapunta ka na ng Senado. Nagawa niya ng walang kahit anuman lang na bahid ng pag-aalinlangan mula dito kay Jonathan Morales, kay Romy Enriquez at kay Bato de la Rosa. Hindi man lang nagdalawang isip yung mga taong yun na ipatawag siya sa Senado. Di tagumpay si Picoy. Diba? Ganun lang yun.